Kasama na natin si Comelec Chair George Garcia. Chairman, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta ho ang ating registration for BARM election? Natapos last week, di ba? Yan, natapos na po ang ating pong registration, Sir Angel, at ito po ay nagresulta ng more or less mahigit 100,000 na dagdag na mga botante sa buong Bangsamoro. Kung kaya naman ang ating pong mga botante dyan ngayon ay 2.39 million at yan po ang makakaboto sa darating na halalan. Noong nakaraang linggo, Sir Angel, ang natapos po natin ay yung pong filing ng Certificates of Candidacy sa 3 araw. Opo, yung pong Mayo 5 hanggang 7 at ito po yung napakatahimik. Wala kahit na anong untoward incident na na-report at nangyari. Kung kaya talagang ito po magandang pagsisimula ito bilang paghahanda natin sa September 14 Bangsamoro Parliamentary Election. So ilan ho lahat ang kumandidato? More or less po sa Angel, ang kumandidato mahigit 100. Mga 109 na kandidato yan sa 32 na parliamentary districts. So yung pinag-uusapan lang po muna natin yung distrito. Sapagkat later on, yung mga political parties naman, nag-accredit po tayo ng 16 na political parties. Sila naman po ay magsasubmit ng tinatawag na kanilang mga nominado na tigko 40 bawat isa. Dahil po ang paglalabanan para sa political parties naman ay 40 na upuan o parliamentary seats. Samantarang sa distrito, 32 naman po yan. So yung po 8 naman ay para sa tinatawag na sectoral organizations. Okay. Doon sa binanggit natin na district, meron bang walang kalaban? Kasi parang kukonti. Meron po. Meron po. Meron? Meron po, Sir Angel. Katulad halimbawa sa Lanao, may 2 distrito dyan na wala pong kalaban. Kahit na 16 ang partido politikal, pero meron po na wala po, hindi po nagpalaban yung mga ibang political parties. Ganun? 16 political parties pero walang... saan ang galing yung kumandidato? Sa Lanao po yun, Sir Angel, at mukhang yung mismong partido ay galing din mismo sa Lanao del Sur. Siguro nga dahil sa mga magkakamag-anak, Sir Angel, lalo na doon sa distrito, may narapat na hindi na lamang pakalabanan o patakbuhan yung mismong tumakbo na yon na galing din sa mismong sa partido po nila. Pero paano mangyayari doon sa sa partido? Pwede bang magkakamag-anak yung tatakbo? Na 40? Doon po sa partido, Sir Angel, dahil meron silang tinatawag na anti-political dynasty at isa yan sa mga kauna-unahan at pinakamagandang feature na tinatawag dyan sa Bangsamoro. Kapag po kayo ay 40, halimbawa kasama tayo ng isang partido politikal, 40, dapat sa atin ay walang magkamag-anak hanggang ika-4 na degree. Bawal po yon at amin pong i-disqualify o ika-cancel yung nominasyon. Ang pinagdidibatihin ngayon ay paano kung sa bawat partido ay merong magkakamag-anak. Halimbawa, partido A, wala sila magkakamag-anak doon sa kanilang nominado, okay lang po yun. Paano kung sa partido B ay may kamag-anak mula sa partido A naman? Yan po ay open pa yan. Yan ay gray area pa at maaaring ma-resolve ni Comelec kung may magrereklamo na may magkakamag-anak pala sa bawat magkakaibang partido. Yun nga, halimbawa, sabi nyo, doon sa isang probinsya, 16 parties. Kung doon sa 16 parties na yun, wala nga magkakamag-anak per party, pero sa iba-ibang mga partido naman, meron naman silang pinsan, kapatid, di ba? Yan po. Napakagandang issue yan, Sir Angel. At kung sakasakali na may magreklamo, yan ang aming i-resolve. Kung yung bang anti-political dynasty ay within the same party lang, o yung anti-political dynasty na kanila pong nakalagay sa electoral code ay mako-cover o madadama yung mga nasa ibang partido rin. Yung threshold na 2.5%, sa lahat yon sa buong BARM yon? Opo, Sir Angel, dati po ay 4% iyan. So ano po ba yung 2.5% para sa kaalaman ng mga kababayan natin? Kapag ka po ang nakaboto sa 2.3 million na mga botante sa Bangsamoro, sabihin na lang po natin na 100,000 lamang. Kung sino ang makakakuha na 2.5% ng 100,000, 2,500 lang po yan, yung 2.5%, ay entitled na
doon sa 40 na seats o upuan ng parlamento. Kaya kung ang isang partido sa 16, Sir Angel, ay siya lang ang nakakuha ng 2.5%, o sabihin na natin 2,500 kunwari, base sa 100,000, yung buong 40 ay kanya lahat. Ngayon po, kung dalawa ang nakakuha ng 2.5%, sila lang ang nakakuha, yung iba walang nakuha ng 2.5%. Yung 40, hahatiin doon sa dalawang partido. Kung meron 3 partido, yung isang partido naman, mas mataas na nakuha. Sabihin na natin, Sir Angel, 5%. Tapos yung dalawa naman ay 2%, 2.5%, o di yung 3 ang maghahati-hati. Kaya lang, mas madami siyempre yung mabibigay na upuan or seats doon po sa nakakuha ng 10%. Ganun po yung sa kanila na feature ng kanila pong 40 na parliamentary district. Maganda nga pa mapag-aralan, ano ha? Para kung halimbawa itong gusto nating maipatupad nationally, meron na tayong template. Di ba? Opo, Sir Angel, kasi isipin niyo po sa ating party list, dapat 2% ang threshold na tinatawag, yung minimum threshold. Meron po nakakakuha, halimbawa, 1.7, 1.8, pero nabibigyan po ng seats. Kasi ang ginagawa po, pag ikot, yung tinatawag na proportional representation, nawawala halos minsan yung distinction noong 2% dahil sinasabi ng iba, dapat nakakakuha lang ng upuan sa ating party list, yun nakakuha ng 2%, pero kahit na less than 2% nakakakuha. Sa kanila po hindi. Kahit pa ikaw ay 2.49% ang nakuha mo, hanggat wala kang 2.5%, hindi ka entitled. Ang entitled lang na makakuha ng seat ay yung tinatawag na nakakuha ng 2.5% ng kabuuan bumoto sa parlamento o dyan sa Bangsamoro parliamentary election. Kailan ang deadline ng filing for participation ng mga partido? Actually po, meron na po kasi silang mga na-file sa amin na mga nominees at yun po ay kasama nung sila ay nag-file ng kanilang petition for accreditation. At ngayon po, syempre, ang amin naman po hinihintay na lamang ay yung po sa mga sectoral organizations. Ang sectoral organizations po, kakaiba rin po sila, Sir Angel, para sa kaalaman ng mga kababayan natin. Hindi po katulad sa party list na naka-arrange sila alphabetically yung pangalan ng mismo mga partido organization o kaya sektor. Dito po, naka-arrange sila per sektor, kababaihan, katutubo, o kaya yung mga tinatawag na settlers, o kaya merong kabataan. Tapos, kapag nagpa-accredit yung mismong organization, ika-classify siya kung saan, sa kababaihan ito, sa kabataan ito. So, dyan po sa kanila, ang boto ng isang botante ay 1:6. Isang botante, 6 ang kanyang isi-shade na sectoral organizations na nasa likod ng balota. Tsaka dito, nakapangalan talaga, di ba? Kung sino yung representative. Opo, yung mismong pangalan ng representative na number 1, yung po ang nakalagay sa mismong balota at hindi po yung pangalan ng partido political o sectoral organizations. Bagamat pagkatapos ng pangalan, open and close parentheses, ilalagay yung pangalan ng mismong partido niya at yung picture mismo ng number 1 nominee ay nakikita sa balota. Kasi baka mamaya, kamukha sa party list election dito sa national, ang nangangampanya, artista. So akala ng mga botante, binoto nila yung artista. Tapos magugulat na sila, ang representative pala di ba? Ito po yung number 1 mismo, ang ilalagay sa balota, yung number 1 nominee ng mismong organization. At in fact po, Sir Angel, kahit doon sa parliamentary district o yung distrito, yung pong mukha rin po ng mismong kandidato ay nakaprint sa ating pong balota. Ayun. Pwede na silang mangampanya? Yung pong pangangampanya sa wala pa. Hindi pa po start ng campaign period. Subalit, dahil ito yung automated election, sabi ng kaso ng Peñera versus Comelec, kahit sila ay nag-file ng kanilang kandidatura noong Mayo 5 hanggang 7, sila po, Sir Angel, ay hindi considered kandidato. Kandidato lang sila sa pagsisimula ng campaign period. Nung mangyayari po yan, mga bandang Agosto pa. Agosto pa. So ngayon, pwede silang mamigay ng kung ano-ano. Pwede pang umikot, pwede po silang umikot, pwede po yung iba dyan, nagkakaroon ng kaganda mga tarpaulin, campaign materials, subalit again, hindi pa po sila kandidato dahil ito po ay automated election. Ayun. Teka nga pala, Chairman, totoo ba pinaiimbestigahan yung kumalat na mga video sa social media
Yung kay Ang tawag Libiste? na po natin doon Sir Angel, fact-finding. Again, hindi po ito preliminary investigation kasi preliminary investigation parang mayroon ka na napuprove. Ito po yung fact-finding pa lang. Napaka-importante po Sir Angel, nangyari ba talaga yung pamimigay na yan? Number two, kailan? Yan ang pinaka-importante. Kailan nangyari ang pamimigay na yan? Sapagkat kung ang pamimigay ay nangyari bago ang filing ng candidacy noong 2025 elections, nangyari po ang filing ay 2024 October. Kung ito ay nangyari bago ang October 2024, wala pa po kaming jurisdiction. Oo. Kung ito ay nangyari pagkatapos ng eleksyon na naging congressman na yung individual o yung personalidad, wala na rin po kaming jurisdiction. Oo. Kung ito ay nangyari pagkatapos ng filing ng candidacy pero bago ang tinatawag na campaign period, wala pa rin po kaming jurisdiction. Oo. Sabi nga po ng Piñera versus Comelec. Subalit kung ito ay nangyari sa loob ng campaign period, vote buying po yan. And therefore, may jurisdiction si Comelec. Okay, so ngayon ang fact-finding ay nakapokus sa petsa kung kailan nangyari ito. Petsa, very important po. Napaka-importante yung petsa na yan. Kaya po, yung mga information, baka pwede mabigyan kami ng informasyon, kailan talaga nangyari yung petsa. Although initially, meron na po kaming na tinutumbok na date kung kailan po nangyari yung pamimigay allegedly na yan dyan po sa Batangas. Chairman, pagka may mga confirmation na kayo, bigay naman din ho sa amin, ha? O para at least na Opo, Sir magkaliwanagan. Angel, Opo. In the meantime, congratulations Yes, po. dito po sa maayos na takbo ho ng paghahanda natin for the election dyan po sa BARM. Salamat po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Angel. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Ano?